Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Zubaji siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mukhang tama ka nga mahal na Empress ng South Cloud. Babalik ka na ba ng Imperyo ng Westrington?" Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita, "Baka hindi na. Nagpaalam naman ako sa Reyna na baka hindi na ako bumalik sa Imperyo ng Westrington. At sa Imperyo ng South Cloud na lang kami magkikita." Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagpasya at sinabi, "Kung ganon, maiwan na kita. Babalikan ko pa ang aking asawa at nangako din ako kay Brother Daryl na makikiisa ako sa kasiyahan na magaganap pagkatapos ng seremonya." Tuldok, sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita, "Kung ganon, maaari ka na bumalik sa Imperyo ng Westrington. At ako ay aalis na din maya-maya." Sabi ni Queen Zilong at nang marinig ito ni Zubaji, medyo nagtaka siya, ngunit hindi na ito pinansin pa ni Zubaji at nagtanong ng kung ano-ano. At si Zubaji ay nagsalita, "Maiwan na kita mahal na Empress ng South Cloud. Sana ay magkita pa tayo ulit sa hinaharap." Sabi ni Zubaji, at ito ay dahan-dahan lumutang sa hangin. At mabilis itong lumipad patungo sa direksyon na kung saan nandun ang Imperyo ng Westrington. At naiwan si Queen Zilong. At habang pinagmamasdan ni Queen Zilong ang pag-alis ni Zubaji, dahan-dahan niyang nilabas ang kunai knife na kanyang hinugot sa puno kanina. At siya ay nagsalita, "Tingin ko malaki talaga ang kinalaman ng assassin sect sa nangyari dito kanina lang. Ngunit paano ko ito mapapatunayan? Sa tingin ko sila lang ang makakasagot kung bakit nagkaroon ng ganon kalakas na spiritual kanina na bumabalot sa kalangitan." Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili at ito ay naglakad-lakad muna. At samantala sa loob ng Imperyo ng Westrington, ang lahat ng tao na naiwan ay nagsasaya. Ang iba ay sumasayaw sa tunog ng tambol. At ang iba naman ay nakikipagkwentuhan sa bawat isa. At sa loob ng kaharian ni Daryl ang mga panauhin pangdangal ay nakapwesto sa malaki at mahabang lamesa ng hapagkainan. At ang mahal na Reyna ay biglang tinawag ang general na nakabantay sa kanya. "General ng South Cloud, pumarito ka." Nang marinig ito ng isang general mula sa South Cloud, ito ay mabilis na lumapit sa Reyna at sinabi, "Mahal na Reyna, ano ang may paglilingkod ko sa inyo?" Sabi ng general ng South Cloud. Nang marinig ito ng Reyna, ito ay mahinang nagsabi, "Dalan mo na dito ang mga ginto bilang regalo natin sa aking mahal na Emperor." Sabi ng Reyna ng South Cloud. At nang marinig ito ng general, ito ay tumugon agad at sinabi, "Masusunod mahal na Reyna." At ang general mula sa South Cloud ay mabilis na lumabas ng kaharian ni Daryl at ito ay tumungo sa isang karawahe na bantay-bantay ng ibang mga kasundaluhan ng South Cloud. At sa pagdating nito sa kanilang karawahe na may dala-dala na mga ginto, ito ay nagutos. Pinapadala na ng mahal na Reyna ang mga ginto bilang regalo sa bagong Emperor ng Westrington. "Magmadali kayo. Ilabas nyo na ang mga ito sa karawahe at sumunod kayo sa akin sa loob." Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud, mabilis nilang nilabas ang mga ginto at sumunod sa likuran ng kanilang general. At naglakad na sila papasok sa kaharian ni Daryl. Ang mga kasundaluhan ay may dala-dala na baul na punong-puno ng ginto ang nilalaman nito. Ito ay medyo mabigat, at habang nag-uusap ang lahat sa harapan ng hapagkainan,
Nakikita ng lahat ang mga kasundaluhan ng South Cloud na dahan-dahan na pumapasok, na may bitbit na isang baul. At sa pagdating nito, ang reyna ng South Cloud ay biglang tumayo at sinabi, "Mahal kong Emperor, may nais sana kaming ibigay sa iyo bilang isang regalo. Ito ay sana ay kahit papano ay makatulong sa iyong imperyo," sabi ng mahal na reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay tumugon agad. "Nako, aking mahal na reyna. Hindi mo na kailangan pagawin ang ganitong mga bagay. Hindi mo na kailangan na ako ay regaluhan pa," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng reyna ng South Cloud, siya ay sumagot at sinabi, "Mahal kong Emperor, ako ay magtatampo kung hindi mo ito tatanggapin ang munting regalo ng aking imperyo sa iyo," sabi ni reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Kung iyon ang nais ng mahal kong reyna, ito ay aking tatanggapin ng bukal sa aking loob," sabi ni Daryl nang nakangiti. At nang marinig ito ng reyna, siya ay nag-utos at sinabi, "Maaari nyo nang ibaba iyan at ipakita sa aking mahal na Emperor kung ano ang ating regalo sa kanya," sabi ng mahal na reyna. Nang marinig ito ng mga sundalo ng South Cloud, mabilis nila pinagbababa ang mga baul at dahan-dahan binuksan ang baul. At biglang lumabas ang sinag. Labis na kumikinang ang mga baul na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sect Master Marvin nang makita niya ang mga ginto nasa loob ng baul na dala-dala ng mga kasundaluhan. At si Daryl ay biglang nagsalita, "Sa tingin ko sobrang makakatulong ito sa aking bagong imperyo, upang magkaroon ng sapat na pondo sa aking gagawin na hukbo. At sa aking ay dadagdag na mga kasundaluhan. Lubos akong nagpapasalamat, aking mahal na reyna." At si Daryl ay dahan-dahan naglakad patungo sa reyna ng South Cloud at ito ay humalik sa pisngi ng reyna. At humawak sa balikat nito habang nakatayo at ang reyna naman ay nakaupo. At ang Sect Master ng Assassin Sect ay biglang bumulong kay Lily. "Aking kapatid, tignan mo ang regalo ng South Cloud kay Emperor Daryl. Mukhang nakakahiya kung ibibigay pa natin ang ating regalo sa kanya. Sa tingin ko wag na natin ito ibigay." Kakasabi pa lang ni Emperor Daryl na hindi naman na siya kailangan bigyan ng kung ano pang regalo, sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay nagsalita at sinabi, "Brother Marvin, tulad ng sinabi ko, ang pag-uugali ng Emperor ng Westrington ay kahit maliit na bagay ay lubos nitong ikakatuwa. At ang regalo na nais natin ibigay sa kanya ay mas mahalaga pa sa ginto na dala-dala ng imperyo ng South Cloud," sabi ni Lily nang nakangiti. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Kapatid, ano ba kasi ang ireregalo mo sa mahal na Emperor? Ako ay natatakot at kinakabahan, baka kung anong bagay na iyan ay hindi magustuhan ng Emperor ng Westrington. At baka tayo ay mapahamak pa," sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily, siya ay nagsalita at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Brother Marvin. Magtiwala ka sa akin. Kaya mo nga ako sinama sa kasiyahan na ito para maging gabay mo sa oras na ikaw ay nakakaramdam ng kaba. Sa ngayon ako na muna ang magsisalita," sabi ni Lily. At maya-maya si Lily ay nagsalita, "Mahal na Emperor ng Westrington, ang Assassin Sect ay may dala-dala din na isang regalo para sa inyo. Ang Sect Master namin ay may dala-dala na regalo para sa inyo," sabi ni Lily. Nang marinig ng lahat ang salita ni Lily, silang lahat ay napatingin kay Lily ng husto. Napansin ng lahat si Lily ay nakasuot ng isang maskara. At sila ay naging curious dito. Oo, dahil sa pagiging abala ng lahat kanina, hindi nila napansin si Lily, lalo na ang suot nitong maskara. Kaya ngayon si Lily ay nagsalita. Kaya napansin nila ito at ang suot nitong maskara. At nang marinig ni Sect Master Marvin ito, ay labis na nagulat sa ginawa ni Lily. Bigla-bigla itong nagsalita, na hindi pa handa si Sect Master Marvin. At ito ay mabilis na tumugon. "Tama ang aking kapatid." Si Sect Master Marvin ng Assassin Sect ay mabilis na tumayo at yumuko. At sinabi, "Ang aking sekta ay may dala-dala na isang regalo para sa inyo, mahal na Emperor Daryl," sabi ni Sect Master Marvin. At sa mga oras na ito si Daryl ay labis ang pagtingin kay Lily. Ito ay nakatingin ng husto. Nang mapansin ito ni Lily, siya ay biglang umupo at tumingin sa malayo. Si Lily ay medyo nakaramdam ng pagkailang sa tingin ni Daryl. At si Daryl sa mga oras na ito, ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso.
At sinabi sa kanyang sarili, bakit ganito ang tibok ng aking puso? Nang makita ko ang babae na ito na nakamaskara. Hindi kaya. Ang babae na ito ang aking asawa na matagal nang noalay sa aking feeling. Sabi ni Daryl. Si Daryl ay labis na nakatingin kay Lily. At ang tingin ni Daryl ay nakapagbigay pansin sa lahat. Si Daryl ay nag-iisip ngayon at sinasabi. Nung huli kong nakita ang aking asawa na si Lily ay nakasuot siya ng maskara. Ang aking mahal na asawa. Siya ba ito? Ngunit baka nagkakamali ako. Sa tagal ng panahon na lumipas. Bakit magpapakita sa akin basta-basta ang aking mahal na asawa? Ito ay mas pinili niyang lumayo sa akin. At hindi na magpakita. Dahil ang kanyang muka ay nag-iba. Ngunit ngayon ang babae na ito na nagmula sa assassin sect ay sumulpot sa aking seremonya. Mukhang ibang tao ito at hindi si Lily ang aking mahal na asawa. Sabi ni Daryl. At ang reyna ng South Cloud ay napansin din ang tingin ni Daryl sa babaeng nakamaskara at ito ay nagsalita at humawak sa braso ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!